At nagluto nga po tayo mga kaprensi ng pandikoko sa kawali. Ay pandikoko po pala, hindi pandikoko. Bali nga po kailangan natin dyan ng 1½ cup na ibap na milk, 2 tablespoon na yeast at ½ cup na asukal at isang kutsarang vanilla. Bali nga po maligamgam na gatas yung ating nilagay dyan. At kalahating kilo nga po ng all-purpose flour yung ating ginamit dyan at saka po ay isang pirasong itlog. Naglagay nga din po tayo dyan ng isang kutsarang mantika at ilagay na nga po natin yung ating tinimplahang ibap na gatas. At dahil nga po makamahirap paahin yan ay atin na pong kamayin yan at naghugas naman po tayo ng kamay. At masahin na nga po natin yan hanggang sa maging dough. Bali nga po mga kaprensi, minasa pa natin yan ng mahigit 15 minutes para nga po ay kuminis yung ating dough. Pag namasa na nga po natin yan mga kaprensi ay ilagay na nga po natin yan sa palanggana at lagyan nga po natin ng kaunting mantika. At pagkatapos nga po nating lamasin yan ay lamasin para po ba yan namang ang sama ng term pagkaalamasin. Tinakpan nga po muna natin yun dahil nga po yun ay relax natin ng mga mahigit 1 oras. At nilagyan nga po natin ng asukal aring kinayod na nyo. Dahil nga po ari ang agawin nating palaman sa ating pandikoko. At ayan nga po pagkatapos ng 1 oras na narelax yan ay atin na nga pong masahin yan at hatiin nga po muna natin. Ay makamaigi po ba yan naman aring dough na ari at nakapag-relax na ay tayo ay hindi pa. Ay ho ho. At hati-hatiin na nga po natin yan mga kaprensi. Medyo nilaki-lakihan nga po natin yan para nga po pag sinakmal natin yan ay hindi nakakabitin. Para po ba yan naman pagka sinakmal natin ay mual agad. Patay gutom yan. Ay ari naman pong masahan natin ay makamalinis yan. Kaya laan po ay may itim-itim. Yan po ba yan naman ay design laang. Ay ang OA. At sa pagpapalapad nga po mga kaprensi ay hindi na nga po tayo magamit yan ng ruling stick. At ayan nga po nilagay na natin yung ating palaman na kinayod na nyug na may asukal. Bali nga po mga kaprensi hindi na nga po natin ari nilutong ating palaman dahil nga po ay pwede na yan. Tamad yan. Ay nasa sa inyo naman po yan kung gusto pa ninyong lutuin. At ayan nga po mga kaprensi, ganyan nga laan po kadaling gumawa ng pandikoko. Pandikoko ay nako pag narinig ka na naman ng mga matatandang una. Baka po ba yan naman ay sabihin ay ay ining ay napaka-arte mo namang magsalita ng pandikoko ay baka naman ikaw ining ay torpihin ko nga ni. Sabi nga ni po hindi mo matatawag na pandikoko yan kung walang tusok ng tinidor. Dahil nga po libre lang naman ang pagtusok ng tinidor ay di atin na nga pong tusukin yan at atin nga po munang i-relax yan ng ilang minuto. At pinahiran nga po natin ng mantika yung ating apaglagyan at dahil nga po na-relax na natin yan ay ilagay na nga po natin yan din eh. Para nga po medyo brown at makinis yung ibabaw pag naluto ay pahiran nga po natin ng binating itlog. At dahil nga po pinainit na natin yung ating pangmalakasang oven ng 60° Fahrenheit. Fahrenheit. At ilagay na nga po natin yung ating pandikoko at atin na nga pong takpan yan. At ayan nga po mga kaprensi, pagkalipas ng 45 minutes ay luto na ang ating pandikoko sa kawali. Tignan naman po ninyo mga kaprensi kung gaano siya kalambot at parang niluto nga din po siya sa kuryenteng di oven. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay ari nga ni po talaga ang makamasarap sa kape. Napakalambot nga ni po talaga ng pagkakaluto natin sa ating siopaw. Hindi talaga yan siopaw, yan ay pandikoko. Ay di baga nga ni pot kaysa tayo ay mabili ay di tayo na lang ang magawa. Hanggang sa susunod na video mga kaprensi, maraming salamat!